pero ugali ang hinahanap ko sa isang lalaki. Sabagay, may point. Kahit nga ako siguro kung hindi mo man siguro tatanungin kung anong type ko, ganun din naman. Kasi, Ano bang type mo siyempre, sa isang babae? isang babae, yung tipong mabait lang, tapos yung tipong hindi mo nauutosan sa lahat ng bagay, yung nagkukusa mismo. 'Di ba? Kasi pag sinasabi natin yung babae, tapos parang nakaupo lang, nakaano Hmm. lang, tiyaya lang, 'di ba? Oo. Parang, Dapat hindi nakatihaya, kusang gumagalaw, ganun, sir, no? yun dapat, oo, dapat kusang gumagalaw. Ano? Ako kasi, single mom naman talaga ako. Tsaka, Okay. hindi sa pangit naman ako, 'di ba? May itsura naman ako, pero bakit sa dami-dami ba naman na magugustuhan ko? Dami na, hindi naman sila kagwapuhan. Pero ba't ako laging niloloko? Okay. Eh, baka sila yung may mali, hindi ikaw. Kasi hindi naman aalis yung isang tao kung hindi ka mahal, 'di ba? O something, may kukunin lang sila sa'yo, mga gano'n, 'di ba? Yung mga ano lang. Kaya sila yung may mali, at saka siguro sasabihin natin hindi para sa'yo yung tao na yun, 'di ba? Ano nga pala yung work mo? Housekeeping, pero mag-a-abroad ulit. Ah, oh, good yun. Mabuti yun. So meaning, May, nagkaroon ka ng karelasyon, ma'am, nasa abroad ka the time or paalis-alis po kayo? Hindi po. Dito lang sa probinsya, sa Pilipinas din po. Mm. Pero iniiwan mo siya, Pero, pupunta ka ng abroad. po, hindi Iniiwan. po. Dahilan po kasi na ako yung nakikipag-break sa kanila kasi may mga sabit po sila eh. pakit yun. Kayo pa, tapos naghanap na ho na sila ng iba, ganun. Hindi po. Akala ko po kasi, sinasabi nilang wala daw silang asawa, walang anak, walang jowa. Ayun lang. So, tingin ko ikaw may mali nun kasi hindi mo inalam bago mo pinatulan. Hindi po. Oh? Hindi po. Kasi ako po, hindi po ako talaga namimili sa itsura ng isang tao. Mm. Sa katunayan po, mabait naman po sila, yung minahal ko. Pero, hindi ko po alam na may mga asawa pala. Kaya, Mm. hindi na masasaktan ka rin, matagal-tagal na din po yun. Oo, yun nga po, hindi ba siya na mabait yung tao, no? Kasi hindi mo alam yung background niya. Yun nga sabi nila, dating lulong, ngayon nagtumutulong. Dapat ano ba yun? Bakit ganun? Bakit tumantong tayo dun? Alam mo yung parang background nila, no? Mm. Pero move on na po muna ngayon. Oh, at least sa susunod. Focus po muna ako sa anak ko. Ay, oh. Mas okay yun. Naka-focus din po ako sa mga work. Mm, Kung may dating naman sa akin, yung talagang siseryosohin niya, Mm. hindi niya ako lulukuhin. mm. Okay. Ikaw nga pala, ilang taon ka na? Ako po, Ilang taon ka na? 26, oh. Ay, mas matanda ka pala sa akin. Gobi noon. Ikaw, ilang taon ka na? 24 pa lang ako eh. Pero sa okay. itsura matanda ako tingnan. Hmm. Eh, hindi naman, grabe ka naman. Natural lang na ano yan, beauty. Walang filter, Wow. walang edit. Oo, natural beauty. Saka nag-aaral ka ba? Anong work mo? Work ko. Bali dito sa Makati. Sa Makati ako nag-work. Bali, gardener. Yan ba? Saan ka ngayon? Nandito ako sa Mandaluyong. Dito ako sa Baclar, Divisoria. Divisoria. Okay. Malapit Malapit lang. pala. Pwede kayo magkita pala. Pwede pala. Depende po. Oo, depende. Ay, palagi naman ako dyan sa ano eh. Every linggo. Sa Quiapo. Sa Quiapo. Ayun. Malayo di ba? Ang Baclaran na yun. Sorry. Mag-unda. Galing din ako ng Quiapo. Mm. Kaso,
Umalis ako doon kasi nga dito ako pumunta sa pinagtatrabuhan ng kapatid ko. Ako yung pumalit sa kanya. Mm. Kasi umuwi siya ng probinsya. Mm. Buti pa na yung mga kapatid ko, swerte na nila sa mga asawa nilang pangalaw. So lahat sila ma'am hiwalay na rin sa asawa pero nagkaroon pa o sila ng bagong asawa ganun. Opo. Ah. Darating din yan nung para sa'yo. Maghintay ka lang. Naghihintay naman ako eh. Kaso nagkakamali lang ako ng pinapatulan. Undas na. Baka pwede po kayo magkita ano. Mm. Wala kasi garaduhan yung Kuya DJ. Bakit naman? Malay mo naman. Oh, Kasi magkita. kay karamihan ngayon, mas maraming mandoloko. Mhm. Oo. Miski ako nga eh. Ganun din naman sa mindset ko. Wala, parang Ikaw wala nga. akong masyadong tiwala na sa mga ibang babae. Dahil Huwag nakikita mong ko kasi lahatin. yung iba. Ay, yun Diyos nga. ka naman sa Diyos. Hindi, ibang babae nga, di ba? Hindi naman lahat sinabi ko. Ibang babae. Oo. Excuse ka naman. Iba lang. Baka matamaan ka pa dyan. Hindi, kasi nakita ko, yung iba, yung tipong sinseryoso mo na, tapos mabibigla ka, iiwanan ka din pala. Ganun. Tapos yung tipong may kukunin lang sa'yo, yung tipong may kailangan mo na ng pera, ganun, di ba? Kaya parang naging ano ako sa sarili ko. Na, Yung sa akin naman, hindi sa sinasabing lahat ng gusto ng lalaki kaya kong ibigay. Pero may time din naman talaga na akala mo siniseryoso ka. Kasi minsan, pag nawala na ng oras yan sa'yo, nagpaparaan na may busy, may ginagawa, pero yung pala, sa iba pala ginagawa. Hanggang sa mahuli mo na yung ginagawa niya. ganyan talaga yung ibang lalaki. Actually, sabihin ko honest lang ako sa sarili ko. Dati ganun din nangyari sa akin, ganun din ginawa ko, pero sa ngayon, parang nagbago na. Parang na-realize ko na lahat ng mga nangyayari. Yun palang reason ko bakit nasasaktan ng iba, tapos mabalik sa'yo. Parang ganun. Kaya, Karma, no? Karma. naging stick na lang ako sa sarili ko at saka nag-focus. Para mas ma-upgrade pa yung sarili ko kumpara sa maghanap ng ibang babae na pipirahan ka lang tapos wala naman pa, walang direksyon, hanggang doon ka na lang, di ba? Kaya ganun. Kailan pala birthday mo? Birthday ko? December. Anong ibig sabihin ng September? Di ba may hugot yan? Hindi ko masyado. Wala po, ano ba? Ano bang... Yung May nga, kahit saan mo tignan sa anggulo ng hugot. Maraming love life pero lagi sinasaktan. Parang sasabing horoscope, parang ganun. May kasi ako eh. May ano? Minsan minamahal, minsan iniiwan. Okay. Mamahalin ka lang, ang dulo, sasaktan ka rin naman. Hanggang 28, ganun. Hanggang 28 lang naman, di ba? Wala kang masabi. So, may anak ka na, di ba? Meron, dalawa, lalaki. Ilang Pero taon hindi na ba? ako nag-alaga sa kanila. Hmm. Hindi ako nag-alaga sa kanila. Sino? O magulang mo? Mahirap din naman ang pinagdaanan ko bilang buhay may asawa eh. Kasi kaya ako nga live in. Ay, Kasi pag kinuwento ko, baka maiyak pa pati nanonood eh. Sige, kwento mo para, siyempre. Huwag na. Para at least may share mo dito yung mga nangyari sa buhay mo, maraming makarelate, no? Maraming makaiwas sa posibleng mangyari na parang nangyari din sa iyo, ganun. Baka sasabihin na, Kasi ganun din dati, yung totoo, 2 beses na ako nakapag-asawa. As in. Pero yung 2 beses na ako nag-asawa, isang ugali lang sila na hindi ko talaga kaya. Matanong ugali. Hindi masama ang mag-asawa ka ng 2 beses kung alam mo naman sa sarili mo
Baga hindi ko kinakahiya na 2 beses ako nag-asawa. Bakit? At least ako, pinakasalan ako ng maayos, di ba? Hmm. Ang mali ko lang, hindi ko tinagnan yung ugali nila, yung totoong Nag-focus ka lang sa pagkatao love mo. nila. Teka lang po. Kasal po kayo sa pareho, ma'am? Dalawa? Opo, pero hiwalay na rin po. Kasal, ma'am? Dalawa talaga na pagkasala sa'yo? Hindi. Ah, Una, oh. nung Kuya DJ, naalala mo pa ba yung first time kong naka-video call ka na naka-live ka habang nagsasayaw ako doon sa Saudi pa yun? Anong year? 2019. Oo. Tapos? Noong time na yun, wala na kami ng asawa ko noon. Hmm. Kasi nga po, ako po yung nakipaghiwalay. Na pag-uwi ko po, may asawa na din po siya. Hirap din po ng pinagdaanan ko sa asawa ko una eh. Ang saklap. Kaya kayong mga nanonood na mga single mom, piliin nyo muna yung taong mamahalin nyo para hindi kayo matulad sa akin. Observation muna bago lang. Huwag nyo hanapin sa itsura na kagwapuhan, may ano yung buhay, pero hindi natin alam sa dulo nun, iba pala yung pagkatao nila. Tama. Oo nga, nung unang asawa ko, may anak kami. Ako yung naghahanap buhay. Bugbog sarado ako dun. Kahit buntis ako, sinasaktan ako. Sipa, suntok, saka yung naramdaman ko sa wala akong asawa. Tapos habang naghahanap ako ng pamhanap buhay namin, bitbit ko yung anak ko. Tapos pag uwi, sasabihin, saan ka nang galing, ganito, ganyan. Saka isang beses niya akong tinutukan ng baril dahil sa pagsiselos. Hindi talaga maiwasan yung pagsiselos niya. Hindi talaga yun. Batch! Napakapagpaniyo sa lalaki sa'yo. Hindi mo Diba? talaga maiwasan. Kalmot ka sa mata niyan. Hayop kang aso ka. Gulo mo ah. Sa aso mo kinalabas ng lahat ng galit mo ha. Kaya nga naman saan ko ilalabas yung galit ko. Tama din. Kausap ko. Eh, bawal yun. Huwag naman. Oh, tapos, Yun. Sinabi nung na ano na ako, nagsawa na ako sa ugali niya. Nagpapag-isip ako mag-abot kasi di nga ako makalaya sa kanya. Ayaw niya akong pakawalan. Kasi nga, yung nga, sa ugali ko na gusto din ako ng mga parents niya. Kasi marunong ako magdala sa mga kapatid niya, pamilya niya. Di nung nag-abroad ako, dun ko na sinabi lahat kay Papa yung ginagawa ng asawa ko sa akin. Nagsumbong na ako. Tapos ako pa yung sinagalitan, bakit di ko daw ginawa, bakit di daw ako nagsumbong. siguro that Di nung time, pag-uwi ko ng 2021, hindi, nung nakaalis na ako pa ibang bansa, mga 1 year, mahigit ata, nakilala ko yung pangalawang asawa ko. Sa LDR lang kami nagkakilala. 1 year din kaming nagjowa bilang LDR. Nung umuwi ako, nagkita kami, nagsama, pero hindi pa kami kinasal nun. Nakauwi pa ako sa amin. Kasi maghihiwalay pa kami ng unang asawa ko. Nagkausap sila, yun. Tapos hanggang natapos na yung pag-uusap, pinagbigyan kami ng 3 months usapan na sinong magluluko, sinong mauna. Pero nag-usap naman kami ng unang asawa ko na mas, kumbaga, magkakasundo tayo na mag-aasawa ka, mag-aasawa ako, di kita pakailaman, di mo rin ako pakailaman. Kaya sabi niya, sige. Pero naabutan ng 3 months, kinasal din siya. Di kasal din ako.
Eh, yung asawa ko naman naabutan kami ng 1 year mahigit. Saka din lumabas yung ugali niya. Ganun talaga. Ngayon sa lagi din niya akong nasasaktan. Minsan nasasampal. Pero di ko pa naman naranasan na sinuntok niya. Sampal lang hanggang sampal lang ako. Pero nagloko rin naman siya eh. Tiniis ko yun. Ganon din. Hanap buhay din. Magtutulungan kan. Kaso wala eh. Hindi talaga siya maano eh. Baga hindi niya alam paano niya tulungan yung pamilya niya. Paano niya mabuo yung pamilya niya. Watak-watak kami. Yung anak ko nasa magulang ko. Tapos siya, hindi niya kayang buo yung pamilya niya. Paano niya buhayin na ipasama niya. Kasi, yung perang pinaghihirapan niya, sa parents niya napupunta. Kaya, hindi kami magkasundo ng parents niya. Kasi nga, ako yung sinisisi kung bakit nadadown yung asawa ko. Bakit nawala na yung mga pinaghirapan niya. Mm. Sabi ko, kung ayaw niyo sa akin, hindi ko naman ipipilit sarili ko sa inyo na mahalin nyo, tanggapin nyo ako. Kung sinisisi nyo sa nangyayari sa papamangkin nyo, o anak nyo, madali lang yun, hiwalay. Tapos, wala nang usapan. De, nung time na mga ilang buwan ata, iba na yung ginagawa niya. Iniiwan niya ako tuwing hapon, babalik yan, alauna ng madaling araw. Iniiwan niya ako sa madilim, sa bukid, baga bukid na walang katao-tao. Grabe naman. Maraming Hirap nun. tik-tik Tapos, tiniis ko yun. 3 months ako nagtiis doon. Na tuwing umuwi siya, wala siyang dala. Kahit pagkain namin, wala. Kasi nga, hindi niya alam paano niya buhayin. Ako nga, hindi niya kayang buhayin. Yung anak ko pang kaya. Kasi ang binubuhay niya, yung pamilya niya eh. Yung mga kamag-anak niya eh. Dapat priority niya buhayin pamilya niya. Kaya yan din ang ayaw ng parents ko sa kanya. Kaya doon, nung umuwi ako sa amin, doon na sinabi ko kay Papa na iwalayan ko na yung asawa ko. Kasi 2 beses ko na siyang pinagbigyan na magbago na siya, ayusin niya yung sarili niya, ayusin niya yung pamilya niya. Pero hindi rin siya nagbabago. Yung bunganga niya parang babae. Dinadamay pa niya yung mga kapatid ko, kasama na yung sinasabi. Hanggang noon, wala na kami. No communication kami, mga 6 months ata. Wala na kami. Kasi, ayaw nga ng parents ko magbalikan pa kami. Kasi nga, pinagbigyan na nga siya na magbago siya. Eh, hindi siya nagbago. Eh, dapat kasi, parang binalance lang kasi dapat yung kung mabuti siya sa mga pamilya niya. Dapat nag-focus din siya para sa inyo. Kasi kayo dapat yung priority niya eh. Kasi kayo yung, parang, siyempre, kayo yung partner niya. By partner talaga, yung tipong dapat kailangan. Mag-combine kayong sige, para sa... Teka lang po, yung una mong asawa, ma'am, meron po kayong 2 anak doon. Pero sa kanya, wala pa po kayong anak. Isa po yung anak ko sa unang asawa ko. Ay, isa. Nasa kanya po, sa kanya po yung anak ko. 6 years ko na po hindi nakikita yung anak ko. Tapos nagkaroon ka rin po ng anak sa kanya. Opo. Yung nagkaroon kami ng anak ko sa pangalawang asawa ko. Saan po kayo kasal itong pangalawa? Ditong sa asawa mong pangalawa, doon po kayo kasal, ma'am? Kasal po kami is not legal. Hindi po legal yung pagkasal sa amin kasi nga po wala yung parents ni sinong pamilya sa pumunta sa kasal ko na witness, wala po. Saan po ba kayo ikinasal? Dito rin po sa Quiapo. Parang walang Pero sabi nga ng magulang ko, kahit iwalayan ko pa siya o hindi, wala ang katibayan na kasal kami. Ay, ganon? Hindi nakarehistro, ma'am? Hindi po. Okay. Yung unang asawa ko, rehistro kami nun. May ano kami. Ebidensya kasi kasal kami nun. Kaya nga po, kasal kayo dun sa una. Ba't naman, how come na nakasal po kayo sa pangalawa? Oo. Yung baga, hindi kasi pwedeng magsasama. Kasi sa Muslim po, bawal po. Okay, Muslim po kayo. Akala ko sa Quiapo Church kayo. Pala Muslim. Okay. Alright. So, bakit ang tanong, ma'am? Bakit ka naman iniiwan doon sa gitna ng kagubatan, sa bukid? Saan lugar yun? Kasi nga po, niyayaya po siya ng tito niya. Pumunta ng baryo, uminom. Oh.
Ganon, mga vision, may vision siya na hindi niya talaga kayang tigilan. Mhm. Tsaka hindi niya kayang tigilan. Oh, sinasama po kayo na mag-ina, no? Doon sa lugar na. Hindi po namin kasama yung anak ko. Okay. Hindi niya kasi nabuo yung pamilya niya eh. Sa bali yung bahay ninyo sa gitna ng bundok, ganun. Hindi po. Ang totoo po, dati po yung hanap buhay namin, mangunguling lang po. Oo, sa bukid. Kumbaga Nung doon umuwi na po kami ng probinsya, dito po sa Maynila, dati po yung trabaho niya, housekeeping po sa mga Chinese. Malaki-laki pa yung sahod niya. Okay. Kaso nga po, may problema po. Dati po kasi, ang problema po kasi dati sa amo niya, ibinigyan lang ako ng ulam, biglang nagalit yung amo niyang Chinese. Bakit ka binibigay yung mga ano nun? Ulam lang naman yun, buntis ako nun. Kuripot eh. Akong kain. Bawal siyang lumabas, stay in siya kasi. Oo. Baka ulam ng amo niya po yun, hindi niya ulam yun. Hindi po, ulam po nila. Kumbaga sa ano pa lang po, ano ba yan? Allowance po nila yung binibili nila ng mga kain nila. Libre po kasi yung allowance nila doon. Okay. Doon tayo, no, sa gitna ng bukid. Bakit sa gitna ng bukid? Doon po kayo naninirahan? Doon bahay ninyo? Iniiwan kayo? Tapos pupunta siya sa tiyuhin niya? Nangunguling. Okay. Iniiwan kayo doon ng anak mo sa gitna ng ulingan? Sa ulingan, sa bukid? Opo. Wala po kami sariling bahay. Kasi may time na nandun pa ako sa abroad, tapos siya nagtatrabaho sa Maynila. May pinadalhan kami ng pera para sa bahay namin, sa tita niya. Ang ginawa nila, yung imbis na matapos nila yung bahay namin, imbis na makasal kami, uwi kami ng probinsya, may mauwian kami. Ang ginawa nila, ginamit nila eh. Tapos yung bahay namin, hindi nila tinapos. Nawala. Kaya wala kaming bahay. Nawala ako. Nawala ka na, sir? Nawala ako. Andyan Hindi ko nakita. Hindi ko makita nga. Hindi mo na makita si ma'am? Pero naririnig mo, sir? Naririnig ko. Nakikita ko siya eh. Ayan, kita mo, naikwento na ni girl yung buong buhay niya, sir. Kasi sabi mo kanina gusto mong makinig. Ayun na nga. Saan ka na, sir? Nag-stop time. Walay na. Nawala. Cancel mo nga, may tawagan nga kita ulit. Naalala ko nga to si girl, no? Sumali nga to, tumawag nga po to, no? 2019 pa daw. Sa Cubao po yung studio natin that time, no? Ito na. Okay. Sige, sir. Narinig po ninyo ng buong buo yung mga kwento ni girl sa buhay niya. Ano reaction mo, sir? Hello? Hello? Pa. Parang wala. Hello? Apa. Andyan na, okay na? Okay na. Narinig ka na. Sorry. Okay lang yun. Siguro ang ano ko lang doon, yung about sa, siyempre, di ba, pag naano ka ng lalaki, parang ang sakit, di ba? Actually, ganun din nangyari sa akin eh, sa ex ko. Kaso, ibang cases naman yun. For about my family naman yung nangyari sa akin. Kasi kaso ako noon, live-in partner ko lang yun. Pero hindi kami nagkaanak dahil siyempre kinontrol ko yung sarili ko para sa mga ganung bagay. So, ganun. Tapos noon, nung nangyari sa amin, about sa parang hindi kasi boto yung mga magulang ko dahil sa ugali siguro. Dahil siyempre nakita nila ay nagkasama na rin kami sa isang bahay.
kasama kami sa ano. Nakita nila yung ugali ng isang babae. Tapos ako, parang binabalance ko lang ang for about sa family ko. Tapos sa kanya, binabalance ko yung mga ugali nila na kunwari mag-aabutan ng mga pagkain. Kunwari sinasabi kong, galing sa kanya. Gaganon ako. Pero ang totoo, galing talaga sa akin. Sinasabi ko rin galing sa kanya. Para maging okay yung family ko. Ay, ang problema ay yun. Ang about sa mga magulang. Tapos parang nagkaka-struggle din kaming dalawa. Nagtrabaho ko nun sa Bacolod City. Tapos nun, doon na kami parang naging labuan. Parang naging cold na. Tapos nun, doon ko na-realize na, parang iba yata, mas mabuti siguro yung magsama kami ulit. Pumunta sa Bacolod. Sinamahan niya ako doon. Nag-live-in kami ulit doon. Tapos nun, ang problema kasi sa kanya, yung tipong ikaw nagtatrabaho para sa sarili mo, para sa inyong dalawa mag-partner, and then para sa family. Ang problema doon, ikaw lang gumagalaw. Tapos siya, wala lang, nasa loob ng bahay lang. Parang, nag-ano lang siya, parang nagpapatabalan siya sa sarili niya. Kaya doon ko na-realize na mali yata itong nagawa ko. Sabi ko ganun, parang mali. And then, yun, nag-ano siya, sabi niya sa akin, magkahiwalayan. And then, nag-decide kaming dalawa. Teka lang, may anak na bagong panganak. Sinong anak ko yung newborn? Anak ko na kapatid ng amo ko. Makakanganak lang po. Okay. Baka isipin nyo, anak ko ha. Purya usog. Hindi naman. And then, yun ang nangyari. Nag-decide siya na mag-iwalay kami dalawa. May aking baby. Parang hindi ako. Okay. Pagkatapos nun, nagsabi siyang mag-iwalay. Then, sabi ko din, okay, mag-iwalay din. Para sa future namin. Teka lang. Bibi, shush. Teka lang ha. Bawal po kasi yan sa live natin. Okay. Bawal po kasi may mga umiiyak. Ox na? Okay. Yan ang plato. Okay lang yun. Kaya na po. Okay na? Continue ka. And then, gano'n nangyari sa amin. Parang break balik din kami. And then, almost 1 year na, hindi na kami nag-contact. And pumunta na ako ng Manila. Dito na ako sa Cavite. Doon ako nagtrabaho sa Cavite, baling caretaker ng bahay. And then, pag birthday ko, yun lang sa akin contact sa akin. Na ganun, gusto niya makipagkita, gusto niya akong librehin. Ganun. Sabi ko, sige. Nung una, ayaw ko pa kasi parang inisip ko ang trabaho, ayaw kong magastos ng pera Kasi talaga ako sa pera, yung tipong hino-hold ko talaga yung pera. Kasi siyempre meron akong pinapadala ng pera, yung mga magulang ko. And then, para din sa sarili ko, parang gusto ko kasi mag-improve ganun. Na ipakita ko sa kanila na kung paano i-upgrade yung sarili ko. Tapos pagkatapos na nagkita kaming dalawa. Diyan din sa Quiapo. Nagkita kami, okay naman nung umpisa, parang gusto na makapagbalikan. Kinausap ko siya, gusto ko makipagbalikan sa kanya. So, sabi niya sa akin, bigyan lang daw ng time, bigyan ng araw kung gusto niya pa. Hanggang sa, kung gusto niya makipagbalikan, gusto ko rin. And then, sa huli, sabi ko naman, nag-iba yung isip ko. Sabi ko, siguro, wag muna. Kasi, na-realize ko, gusto kong nag-focus sa sarili ko Gusto ko muna magtrabaho, gusto ko muna yung sarili ko. Kaya, yun, nag-stop kami. Hindi muna ako nanligaw sa kanya. Nayaan ko muna siya. Kumukontak-kontak naman, nag-usap-usap naman kami.
Pero nung nabalitaan ko, mga past 1 week lang yata nangyari. Nabalitaan ko na meron daw nagliligaw sa kanya. Sakit. Parang binagsakan lahat-lahat eh. Paano Kaya sa kasi mga- hindi mo pinagbigyan? Oo. Sabi ko, inano ko rin sa sarili ko kung hindi talaga para sa iyo yung isang tao. Hindi yan darating ito. Parang may magpipigil talaga yan. Pero kapag para sa iyo, mismo parang direction na mismo nagbibigay ng way para sa iyo. Parang tadhana mismo nagbibigay ng way kahit hindi mo na anin. Ngayon hayaan mo lang. Yun, darating at darating yan para sa iyo. Kaya yun, hayaan ko. Sabihin, parang ang sakit nga, pero okay lang. Mas maganda kasi may lesson ka nakukuha sa lahat ng iyong Ito, pinagdaan. dinidede ako. Kala niya may gatas eh. Diba? Parang ganun. Maraming lesson na makikita mo sa lahat ng problems na pinagdaanan niyo. Yun ang pinakamagandang nangyari sa akin. Kasi kung para talaga siya sa'yo, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos Oo. para magtatagpo kayo ulit. Yes, of course. Tama yun. Kasi Ayun. kung kahit anong gawin mong magkabalikan kayo ng time na yon, di sana, kahit naging kayo hanggang ngayon. So it means nun, hindi kayo talaga para sa isa't isa. Hindi nga talaga. Kaya sabi ko, maghinda na lang ako ng para sa akin. Darating din yan. Darating yun. Tama din naman. Huwag ka lang magmadali. Kasi mahal ang bigas ngayon. Tama, mahal nga talaga yung bigas ngayon. Lahat ng bilihin mamahalin. Pero yung taong minahal mo, di ka mahal. Hindi ka mahal. Kung buo buo kasi yung pagmamahal ng isang tao, di ka susukuan kahit anong mangyari. Ako naman, iba naman ako kung magmahal. Hanggat kaya ko, titiisin ko kahit anong ugali niya. Pero once na nagsawa na ako sa pag-uugali niya, ako na mismo yung lalayo at iiwas. Hindi sa pag-iiwas, pero kakaibiganin ko na lang siya. Tama nga yun kasi kumpara sa maging kaaway mo pa siya. Para hindi nila masabing yung baga hindi ako makamove on. Hindi. Mahirap man talaga mag-move on lalo na sa tao mahal mo. Oo. Pero Mahirap ako, talaga. lahat ng naging ex ko, friend ko lang. Hanggang friend lang kami. Minsan sasabihin niya sa akin, ano pa ba ako? Bakit kita mamahalin? Ikaw nga nang nangloko sa akin. Minsan sinasabay pa niya ako sa mga jowa nila eh. Kaya parang ako din na, kumbaga, na-trauma na din ako sa pangalawang asawa ko, sa pagjojowa, yun. Parang ayaw ko na talagang buksan yung puso ko na magmahal ulit. Lalo na pag di ko pa kilalang kilala. Tama yun. Kaya nga, parang ganun din ako yung tipong wala akong pinagsitiwalaan sa sarili ko lang. Kahit sa pamilya ko pa. Yan din naglagay sa isip ko dati. Sabi niya kasi, Awi? Ay, ito yung mga bato. Awi, sila ka tao. Ngayon nga magkaibigan na lang kami dalawa Dahil, siyempre, naging okay ako sa kanya. Teka lang. Sobrang ingay na po. Sobrang ingay na talaga. Ito lang. Ayaw din tayo, no? No. Parang may... Ayaw niya. Kaya ako rin mo nga itong baby niyo. Dinidede ako eh. Doon na lang. Nahiya ka. Wala akong gatal. Ako kausap, hindi mo na ano. Akit na lang ako. Tinididi. Sir, may nauna na sa'yo. Hindi, yung what ko. May na lang ako sa loob. May nauna na sa'yo. Tapos lang. Tapos na. Wala. kaya tubo ka. Tapos na. Nakikinig Oh. ako. Sige, no? Hindi. Pagpatuloy nyo na lang po muna. Off-cam siguro ang pag-uusap ninyo. Ha? Connected na rin kayo sa isa't isa. Good luck na lang. Thank you. Salamat po. Wanted, sweetheart. Wala na. Baka gutom yung bata eh. Naghahanap ng madidian. Tapos lang. Merry Christmas. Wanted,